Kasi nasaktan lang talaga ako. Selos as a girlfriend, yung normal na selos, hindi naman yung selos na inaano niya yung love team. Closeness namin, friendship lang talaga. Doon lang talaga. Never kami naging sweet na parang parang ibang level na. Hindi umabot sa ganun. Si Ina, mas una ko siyang naging kaibigan kay Mark. Ang laki ng respeto ko sa relasyon nila. Last Sunday, sinagot ni Chris Bernal ang issue sa kanila ni Mark Heras, ang leading man niya sa afternoon soap na Hiram na Puso. Now, Mark's girlfriend Ina Asistio gives her side to the story. Normal naman din magselos or masaktan lalo sa isang relasyon. So, bago lang ay pinag-usapan ng umano'y pagsiselos ni Ina sa mga pinost na pictures ni Chris getting quite intimate with Mark. Hindi po yung pictures kasi minsan ako pumutis kay Mark Uy, mag-picture mo kayo ni Chris. Ako pa yung ganun Pero, well, may isang picture na. Yun nga, pero wala na. Ano na yun? Kung ano sinabi ni Mark, yun okay na. Faithful naman po si Mark. And, yun nga, normal naman na magtampuhan ng magkarelasyon. So, yun, nagkatampuhan lang talaga kami. Tapos naman, tumagal siya mga 1 week. Pero, ayun naman, na-solve na naman. With the selos factor getting in the way of the relationship, Ina reveals something about Mark. Ako po kasi nasa lugar. Si Mark is seloso. Hindi ako. Pero, nagsiselos ako, pero hindi hindi ako intense magselos Hindi po ako ganun So, lalo na pagdating sa trabaho. Kinlaro din ni Ina na tapos na ang gulo sa kanilang tatlo ni na Mark at Chris. Okay na Okay na po kami. Kamusta ako? Ako okay ako. Okay kami ni Mark, okay kami ni Chris. Nakapag-usap kami yesterday sa rehearsal ng Party Pilipinas. Yun, wala naman. Tatawanan lang namin. Wala naman po akong kailangan i-explain pa about me and Mark. Dahil secured naman ako. Kumbaga secured ako sa pagmamahal or pag-aalaga ginagawa sa akin ni Mark. And alam naman po ng lahat, ever since naman na naging kami ni Mark, talaga nakasuporta ako kahit sinong partner. Diba kay Jenny Lynn nga nagawa kong suportahan, kay Chris pa kaya. Kanina sa Party Pilipinas ay nagsama sa isang production number sa unang pagkakataon sina Chris, Mark at Ina. Okay lang. Sa akin walang mali siya naman yun. At saka excited nga kami. Ako excited ako. Kasi Yung prod na binigay sa amin ng Party P, actually para din sa kanila yun, di ba? Para makita nila and malaman nila yung kasi sabi nila na hindi daw nag-uusap yung dalawa, tapos nagiging magulo daw yung sa love team, which is hindi naman totoo. So yun, nakagawa kami ng production number at nagawa namin ng tama at natuwa naman sila. Diba? So, medyo, syempre kinabahan ako kasi parang ang weird lang after gawa ng issue and all, tapos bigla kami nagkaroon ng prod together. Pero happy naman ako sa ginawa namin and yun, sana matapos na. Ayun, magkasama na kaming tatlo. So, Yun ang tinatawag na Might As Well production number. Nako, papulahan na lang ng labi kaya yung dalawang yan. Huwag na magselos, Ina, because jealousy is not a virtue. Happy birthday kay Tatay Nonoy Katiempo. At maraming salamat sa BR Chua Enterprises. Again, happy anniversary. 27th year ng The Library sa Malate. Sa Thursday, ang big event. Makita-kita tayo dyan. At tutok lang mga kapuso. At salamat sa mga patuloy na tumututok sa makapiling kang muli sa GMA Telebabad. Pagkatapos po yan ng Luna Blanca gabi-gabi dito lamang sa GMA. Ayan. Oy, at mag-tweet-tweetan tayo sa @sweet John Lapus. Samantala, ayan, nakapanayan po ng Showbiz Central sina Mark Abaya at Diego Castro na parehong nakikipaglaban sa sakit na cancer ang mga ina. Narito po. After the death of broadcasting pillar Angelo Castro Jr. due to lung cancer 2 months ago, aminado si Diego Castro na tila kakaiba ang pakiramdam ng pagdating ng Father's Day na di kapiling ng pamilya niya ang kanyang ama. Actually, I lost track ng Father's Day. Kala ko it was the last weekend, nawala yung date. Siyempre because from my perspective naman, isi-celebrate ko, di ba? Wala na akong daddy. Although I have kids, ugali kasi ni Daddy baliktad. Pag Father's Day, siya yung nagbibigay ng gift. At he likes spending time with us kasi. As much as possible, every Sunday, dati, nung malakas pa si Daddy, nagluluto yun. Confident
Confident naman ang actor turned culinary expert na magiging masaya ang kanyang ama. Nasaan man ito naroon ngayon, especially matapos nitong muling magbalik sa pag-arte as part of the GMA soap Kasalanan Bang Ibigin Ka. Kala ko it wasn't for me. Ang daming nangyari. But realizing itong 8 years na ito pala gusto ko gawin. So, then my dad went and then before he died, he told me, support your family the best way possible doing what you love. I'm still a chef naman. But instead of doing it full-time, why not, do TV and then mag-consultancy ako? Aminado si Diego he is still in the process of coping after his dad's demise. Kasabay ng patuloy niyang pagpapakita ng suporta sa inang si June Keithley, who is also currently battling a stage 4 breast cancer. Malaking sapatos iniwan ng daddy ko eh. Grabe. Pati yung sisters ko nandun, medical bills ni mami. She's okay, she's fighting. My mom naman palaban din yan eh. So, but she still has her cancer. The family has to talk pa properly kung anong gagawin. Stage 4 kasi, stage 4. Diba? So, there's only so much you can do. She can't walk eh. She can't walk, naka-wheelchair. Nag-write ng article for Inquirer, iPad, nakahiga. Whatever it is, I leave it in God's hands. But for me naman, it's been a month or 2 since my dad passed and it's back to work for me. I have to support my entire family. Kasi I have 4 kids, I have my sisters. Well, maaga ako nagsimula eh. So, and all the kids are with me. So, kailangan magseryoso na. And just as how Diego is trying to be strong for his mom, gayon din ang pagmamahal at suportang ipinapakita ni Mark Abaya sa ina niyang si Marilu Diaz Abaya, who is also suffering from breast cancer. She's better now, pero... Feel better. Yes, but cancer is a fight. Hindi yan nagtatapos. Malakas naman siya and she's healthy, pero I just want to be there as much as I can. Yung therapy niya, weekdays na umiiba yung schedule na the only day na sigurado siyang libre, Sunday. So I really wanted to spend Sundays with her. Isa raw ito sa mga dahilan kaya huminto muna siya sa pagtanggap ng TV projects for a while habang ginagawa ang latest na album ng kanyang bandang Kwan. I just took a break so that I could focus on my band and of course also spend more time with my mom. Ngayon, balik TV na ulit si Mark and this time as one of the male leads sa afternoon prime soap na Faithfully. Sinusuporta naman niya ako and she tells me not to stop what I do but of course mahal na mahal ko yung mami ko, so I try to be there but at the same time perfecto, MWF, at the same time break muna naman sa band, back to acting, so turn by turn. Susunod na, usapin sa pera dahilan daw ng awayang sex bomb dancers at manager nilang si Joy Cancio. Talagang nagsumama yung loob namin kasi talagang totoo naman, hindi naman tayo naasikaso talaga. Talagang totally napabayaan ko yung grupo ko kasi hindi ko sila nasisili. At mga kapusong dumalo sa pagbubukas ng GMA Ilocos, nagbigay pugay sa mga ka-Facebook nilang Kapuso Stars. Hello mga kapuso ko po si Loe Porchonlingan ng Barangay 20, Lawag City. Ang ka-Facebook ko ay si Chef Boy Logro. Yum, yum, yum! At ang kwentong kakaiba, babaeng walang mga binti, napaanak sa eroplano. Ang isa sa sumaklolo, registered nurse na dating Miss Earth Philippines at Kapuso host. Because we were in the air, thousands of feet in the air, and the baby is a very strong baby because it survived,